video, let's talk about bakit nga ba nung bago kayong mag-asawa ni Mister, madalas pa siyang humahalik sa'yo. Pagdating galing trabaho, pag-alis, papuntang trabaho, at kapag nakakaramdam siya ng kasiyahan, pero gumising ka na lang isang umaga, nawala na ang lahat ng ito. Alam niyo ba kung ano yung mga dahilan kung bakit hindi na humahalik si Mister sa kanilang mga asawa? Number 1, the chase is over. Tapos na ang paghahabol sa'yo ni Mister. Sa unang stage ng relationship, ang mga kalalakihan, usually, gumagawa yan ng malaking effort talaga para mapanalunan niya ang pagmamahal ng babaeng ginugusto niya. Gumagawa ito ng mga bagay na ikasasaya ng isang babae. Idinidate niya madalas, binibilhan niya ng mga regalo, and of course, lots of kissing. Dito, ipinapakita nila kung gaano sila karomantiko. Pero pag kayo ay nakasal na, medyo nare-relax na ito ng bahagya. At habang tumatagal, nagiging complacent na or nagiging kampante na ang isang lalaki. Nawawala ang halik habang humahaba ang pagsasama ninyo ni Mister. Pangalawa, hindi na siya komportable sa intimacy with you. Ang intimacy po, sa ibang couple, sa ibang tao, medyo challenging yan. Kahit na nandun sa mga long-term relationship. Intimacy means hindi lang ito sa pakikipagtalik. Andyan yung hugging, andyan yung kissing, harutan, yung mga magagandang salita, compliments, ibinibigay ninyo doon sa babae. Kapag ang lalaki hindi na komportable dito, mapapansin mo yan, hindi na madalas humahalik yan sa'yo. Kasi sa mga kalalakihan, ang paghalik ay expression po ng kanilang emotions. Pangatlo, kung bakit hindi ka na hinahalikan ni Mister, lack of space. Alam niyo po, ang personal space sa isa't isa ay mahalaga. Very crucial yan sa ibang couple. Minsan, mahirap sa kanilang ma-preserve yung individuality nila. Kaya, nagre-reflect yan sa relationship ninyo. At kapag na-overwhelm si Mister, dun mo na mapupuna na maliles na yung affection sa'yo. At mapupuna mo yan dahil mawawala na yung lambing or paghalik sa'yo ni Mister. Pang-apat, maaring nabuboring na yan pagdating sa bedroom. Common naman, minsan sa couple na nakakaramdam talaga ng stagnant sa relationship. Especially when it comes to sex. Lalo na kung matagal na yung marriage ninyo. Nakakaramdam ang kalalakihan ng repetitive or masyado ng predictable ang isa't isa sa inyo. Meaning, wala nang challenge kasi kilalang kilala na ninyo yung bawat kilos ng isa. Pag nagkaroon na kayo nung tinatawag na over-familiarity, nawawala na ang spark. Kapag wala ng spark sa lalaki, hindi na mahilig humalik sa'yo yan. Kaya I advise, wag repetitive or paulit-ulit yung mga nakakagawian ninyo pagdating sa loob ng kwarto. So, introduce new elements or experience para ma-reignite uli yung sparks between the two of you. Another thing, lack of communication. Dito, maraming pumapalpak. Magkasama nga kayo sa bahay araw-araw. Nag-uusap nga kayo, pero anong pinag-uusapan ninyo? Tungkol sa bills, tungkol sa mga problema. Alam naman natin yan, paulit-ulit ko rin pong sinasabi sa mga video ko yan. Kahit ano pang relasyon ang meron ka, communication is key para maging successful ang kahit na anumang relasyon. Kailan mong huling na pag-usapan between your husband kung kumusta siya? Kumusta siya sa trabaho niya? Kumusta ang health niya? Kumusta ang mga kaibigan niya? Yung mga habit niya? Kailangan po pinag-uusapan yan. Kapag ang communication po ay nag-breaks down sa inyo, magkikreate po ito ng distant between the two of you. Without sharing thoughts, emotions, or concerns, lalaki ang misunderstanding. Dahilan kung bakit nawawala ang affection sa relationship. Kaya po yung paghalik, tulad ng nasabi ko kanina, expression po ng mga kalalakihan yan pagdating sa emotions nila.
Kapag ang lalaki ang hilig-hilig kayong halikan, ako, mahal na mahal kayo ng mga partner nyo. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya, na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang lalaki. Another thing, self-esteem issue. Believe it or not, alam niyo po ang mga kalalakihan, meron din pong struggles yan pagdating sa kanilang image, pagdating sa kanilang itsura, pagdating sa kanilang pangangatawan. Hindi lang po tayong mga kababaihan. Minsan, dumarating din po sa kanila yung feeling down sila tungkol sa sarili nila. Minsan kasi tumataba sila, minsan naman nagkakaroon sila ng hair loss or mga challenges sa trabaho. Pwedeng makaapekto to sa kanilang physical appearance overall sa kanilang confidence. Kapag nagde-develop po ng self-esteem issues ang mga kalalakihan, sisingaw po ito sa pakikipagrelasyon niya sa inyo. Mararamdaman mo yan. Maybe sa ibang paraan, magdi-decrease po tulad ng paglalambing niya sa inyo. Last one, yung bigat ng stress na nararamdaman niya sa pang-araw-araw. Alam niyo po, kahit tayong mga kababaihan, pag tayo po ay nasa-stress, nagkakaroon po ng problema ang pakikisama natin sa mga tao. Kasama na dyan yung mga taong nakapaligid sa atin. Very powerful po ang stress kung bakit nakukulangan na yung inyong intimacy. Halimbawa dyan yung mga bills, deadline, and everyday challenge sa buhay ninyo. Ang stress din po, pwedeng mag-cut yan ng connection ninyo ng partner ninyo and also yung physical affection. Kapag ang lalaki po nagkaroon ng mentally and emotionally drained, unintentionally, magpo-pull back yan ng pagpapakita ng affection sa'yo. Meaning, hindi niya sinasadya. Hindi niya na rin ito napapansin. Pero ikaw, dahil asawa ka niya, kasama mo po siya palagi, makikita mo ang pagbabagong ito. Ang mga kalalakihan, dahil madalas sila ang provider, sila ang leader ng family, gusto niyan, pag uwi niyan sa bahay, nagre-relax na lang. May masarap na pagkain, may magandang asawa na sasalubong, may masayang pamilya. Kapag hindi na po ganito ang nangyayari sa buhay ng isang lalaki, diyan na po nagbabago ang pakikitungo ng isang lalaki sa kanyang asawa. Ang unang nababawasan ay ang paglalambing niya. Isa rin to sa pwedeng dahilan kung bakit hindi ka na madalas hinahalikan ng partner mo. Lagi ko pong sinasabi sa mga videos ko na ang communication po with your partner, kapag na-maintain nyo po yan, lahat ng problema na pagdadaanan ninyo, mariresolbahan ninyo. As long na hindi pa yung mga kapartner ninyo ang problema ninyo. Lahat kayang malagpasan. So, may nakuha ka bang tips sa mga napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mong ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyong matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!